Are you a Beanie fan? If isa kang Bloom, enjoy this mema review with us. If hindi ka pa fan, baka ito na ang panahon. Stay tuned as we review the Beanieverse EP. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Mali, isa pa. Nawala yung ding-dong. Hi guys, this is Aid from Taytay Rizal, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and the notification bell para updated kapag may bago tayong upload. Hello, ka-okras all over the world! Welcome to episode 222 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl, Isha, at of course, our master storyteller, nakaka-birthday lang, may kwento ako! Yeah! Happy birthday, Mike! Uy, thank you Halatang tumatanda na tayo dahil ang collection natin ng mga iba na rin Dumadami na ang mga Ayan. Tama. Ang dami. Hindi na ang kinokolekta mo. Hindi na mga labubu. Ang mga kinokolekta mo yung mga inhaler ng ilong. Nag-trending nga si Enchong Di dyan kasi nga meron siyang post na hinihit-hit niya. So naguluhan na rin yung mga tao. Ayan, ganyan. Same sila. Yung may Try mo nga, Mike. Try mo nga. Try mo. Wait lang. Galing ilong Wag lang ko. punasan. Galing ilong. Challenge. Enchong challenge. Ang daya. Wow, talaga na. Wow, Enchong D. Yes. Ayan. Oo, so uso yan Uso yung mga pa-inhaler. Pero hinihipak ba talaga to? Hinihipak na Hindi ko alam. Akala ko vape, tapos yung sabi nila inhaler daw yun. Anong feeling? Kung gusto yung mag-mema review kami ng mga mga inhaler. Mema review ng mga inhaler. Pang matanda. Katingko baka naman. Katingko baka naman. Kamusta ang birthday, Mike? Bago Uy, ka masaya. mag-inhale. Finally. Actually, dapat pang birthday ni Mama yung new car natin pero Taray! napunta sa birthday ko. Napunta sa birthday ko. Congratulations Kailan for ba birthday ni getting your Tita? new car. Sa 24. Napaaga. March din. Yes. Hindi 2-in-1 plus 1. Oo, why not? 2-in-1 plus 1. Happy Ice Karawan. cream pala. Happy Oo, tama. Belated happy birthday sa'yo at saka advance happy birthday kay Tita. Yes. Diba? Uy, salamat sa mga alam mo, nag-greet. Hanggang ngayon hindi pa katapos mag-take. Hello, Oo. Artista. Sobrang dami naman nag-greet kasi. Pero gusto malaman ng mga ka-okra kung nagbe-birthday blues ba ang isang Mike Tan? Alam mo, totoo pala yun? Ay, totoo? Oo, napatunayan ko. Bakit? Pag-usapan natin. Ba't mo natanong? Wala, yun talaga ang question. Palakihin natin, ano ang na-feel ng isang Mike Tan sa kanyang Hindi ko rin ma-explain. Tapos parang naisip ko na lang, halang birthday na ako. Tapos parang ba't ganun? Parang, Nasad ka? hindi ako Nasad masaya. ka? Hindi ako masaya. To be honest nung palapit na yung birthday ko, sabi ko, bakit hindi ako masaya? Parang ganun yung sabi ko. So, ito ba yung birthday blues? First time mo yan na ganyan? First time mo naisip? Oo. Kasi the past few birthday masaya naman yung mga birthday ko. Ay. Ayoko. Sige, stop na tayo doon. So, ito na ang shout-out. Isha, shout-out. Magpunta na tayo sa, ang topic talaga birthday blues. Yun talaga. Uy, thank you. Uy, wait lang, thank you sa mga nag-greet Pati yung mga kapitbahay namin na hindi ko nag-comment sa post na nanay ko. Hindi ko kasi. Yung cute na nanay mo mag-post. Sobrang happy siya sa iyong kotse. Tsaka talaga, proud mother. Talaga si Tita. Grabe Yung ang tipong nang-iinggit, parang ganun niya yung nang-iinggit. yung parang may pride pero may rin, may panghalong pananakit. May halong pananakit. Parang sobrang proud niya kay Mike. Parang, tingnan nyo to. Pero, ganyan. sorry ma. Kami. Medyo nag-konting cringe na nga ako. Kaya ako nag-message sa inyo kasi nangihiya na rin ako. Hindi kinaya ni Mike ang mapapong si Tita. I-screenshot ko na, sinare ko na sa kanila. Sabi ko, ito pa talaga kayo mag-post mga nanay. Sabi ko, I think ganun talaga ang mga nanay. Diba? Proud lang. Feeling ko yung birthday blues, talaga yung sign ng
pagmamature. Di ba yung parang napapaisip ka sa buhay mo, ganyan. Oo, no. Ano ang direction mo in the next year na parating? Di ba mga Actually, ganun? Feeling ko nahirapan yun nga ang, feeling ko din na birthday blues ako kasi nahirapan ako sa campaign ko this year. Wala akong, Hoy! wala akong Akala ko ba campaign. mag-photoshoot ka? Yan Di na ba nga, isa balak pa yan mong sa photoshoot? sa Secure yan, nakita nyo yung Winnie the Pooh na chan ko, di ba? So, wala Hindi pa. naman, napaka-OA mo. Winnie the Mag- Pooh. Gusto mo i-reveal natin kung sino talaga yung Napaka-OA mo ng Winnie the Pooh. So, madedelay ang photoshoot. Feeling mo hindi mo na-hit yung body goal mo. Parang Oo, gano'n. inisip ko yan Kasi sinabi natin, di ba, sa podcast niya, Correct. gusto ko mag-photoshoot for my birthday. Okay lang yan. Nag-enjoy ka naman. Okay na Correct. yun. Masarap na may makinain mong hotpot. Feeling great at 34. Oo, ang ganda ng hashtag mo eh. Tsaka walang rhyming. Walang rhyming. Feeling great at 34. Parang Oo, wala lang. Doon Wala yan akong nilagay yung makuha, 34. GR340. Oo, doon yan nilagay. Yung 34 sa GR, grade. oo. Parang yung Jeje na 3 tsaka 4 na EA. Parang gano'n. Feeling great. Okay. Dapat pala visual. Dapat Visual, kaya oo. nilakayan ko yung font sa story ko. Feeling great. 34. Oo. Maganda naman pala. Ang hashtag ko dapat 34 myself. 34 myself. Ang ganda rin. Diba? Ang ganda rin. Your 34 is for yourself. 34 Yes. 34 myself. myself. Ang 34 ganda. myself. Because Ay, ganda. it's Maganda for yun. me. This year is for myself. 34 I think myself. delete mo na yung past mong post. I-retract ko. Inedit. I-retract ko. Kasi nga wala akong Kasi hindi ka na- picture. Wala akong Hindi, sa picture 44 mo na lang yun. Sa 44. Para 44 myself na. Ang tagal Kasi po. next year. Wala nang 4 eh. Ay, ako na lang gagamit, Mike. Ako na lang gagamit ng 34 sa Ano ba December. yan? Oh my God. Nana. Ipapost ko na ngayon para ako yung original hashtag. Nakagawan pa sa hashtag. Or 34 Malin. 34 Malin. 34 Malin. Diyos ko. So, sana naman tayo napunta? Wait lang. Oo. Wala na tayo sa Recording na ba to? BD. Recording na ba to? Oo. Hindi yun ang episode today. Parang naging kwentuhan na lang. Oo nga, sorry. Uy, pero aside from sa birthday ni Mike, ba't hindi natin lahat ng mga kababaihan? Happy Women's Month ngayong Yes, March. Happy Women's Month. Isha, Yes. Happy Women's Month sa inyo. Thank you. Diba? Happy Women's Month. Abante is- babae. Hindi kayo babae lang, babae kayo. Okay? Correct. So continue to break the ceiling and shatter stereotypes para tuloy-tuloy huwag kayong magpapagapi sa mga Correct. Wow. ang tawag doon, toxic Gabriela masculinity. ka ba? Oo, Correct. go mga kababaihan, kaya niyo. Break the glass if needed. Correct. In case of emergency. Sunog pala. So yan, maraming salamat sa lahat ng mga bumati kay Mike. At batiin mo na rin yung mga nasa Spotify, mga nasa YouTube, nasa Facebook, nanonood sa atin, nakikinig. At syempre ang mga Patreons na talaga namang nakasupport sa'yo all the way. Sa iyong 34 Thank you. for Uy, self. salamat Sa mga yan. sabay-sabay tayo mag-ha. 1, 2, 3. Ha! Naghanay ako. Dapat na. Uy, Happy dapat pati yung mga birthday. sige, ganun yung mga comment ha. Dapat lahat ng comments nyo ngayon sa episode ay ha. With triple A para damang-dama natin. Okay? Oh, So, tas yun ang hashtag comments nyo. great at 44. 34! At 34. 34 pa lang. Great at 34. Talagang ginanina dun sa great at 34 para sa akin yung Oo nga 34 myself. Hindi na. Hindi ko na ako rin eh. Magpo-post nga Pagkawan ako. niyo kami na contest para sa birthday ko naman din. Magpo-post nga ako ng Tuloy-tuloy tayo hanggang sa 1 million downloads. Kaya naman keep on sharing the pod and stream our episodes. Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi. Main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcasts. Okay, so go na. Mag-stream kayo. Simulan na natin to ha. Before we start, just like any other Mema Review episodes, may po tayo, disclaimer ha, hindi po kami expert sa mga larangan ng music at saka production. Kami po ay pawang mga fans lamang. Kaya po, huwag kayo masyadong serious dyan. Baka naman seryosohin yung mga Padala review sa namin. mga emosyon. Start tayo with the basic info ng kakalaunch lang na Beanie EP. Yung mga hindi nakakaalam ng Ako, I ibig have sabihin ng question EP. agad. Ayan. Anong Galing, question mo? nakuha mo. Yan yun. Anong difference ng EP Alam mo kung sa bakit? album? Alam mo kung bakit yun ang question ko? Bakit? Eh,
Bakit alam ko na yun ang question mo? alam mo ba kung bakit alam ko na yun ang question mo? Bakit? Kasi tuwing naririnig mo yung EP, laging yun ang tanong. Tuwing Like, naririnig mo yung... hindi siya tumatatak sa akin kung anong difference ng EP sa album. Okay. Ang EP extended play, meaning kunwari may single ka, may single ka isang song, 'di ba? In-extend mo ng ilang songs pa yung collection. So extended play. So more or less mga 6 songs or half an album. Yung album na full, mga 10 tracks pataas. Parang ganun yata siya. 10 to 12 tracks pataas. So, anything lower than 10, parang EP yata yung category. Oo. So, But again, hindi kami expert pero based sa mga nabasa ko. Can an EP win an album of the year? Hindi. Kasi hindi siya, it doesn't fall under hindi an yata. album. Hindi ko alam. I wouldn't know. Pag naging recording artist ako, sabihan kita. Ha! Sige, let me know. Paano? Oo. Basta parang ganun. EP lang siya. So, extended play. Hindi ko rin alam anong reason bakit magre-release ka ng EP versus an album. Hindi ko rin gets kung... Di ba? Anong science behind it? Or ano yung... What categorizes your parang decision na sige EP lang ilabas natin versus maglabas tayo ng album. Dahil ba yun sa number of songs na meron ka on hand? Yun ba yun? Hindi ko alam Hindi ko sure. So kung may mga bihasa sa inyo sa music, let us know. Pero ito yung mga basics ng Beaniverse EP. Ito ay nirelease noong Feb 28 lamang. So bagong-bago, hot off the release date. On all streaming platforms at may kasama na din yan na lyric videos or visualizers sa YouTube. At meron siyang 6 tracks. Okay, so nandiyan yung Blink Twice, Zero Pressure, Secrets featuring Jay. Si Jay ay anong banda? Anong K-pop galing si Jay? South Border, si Jay. Yes, Rainbow Diba, pa lang kasama siya? song. Rainbow. Saan siya? Mulawin pala ang theme song. Take a little time, Gaga. baby. With bees. The butterfly's colors. Baliw. South Korean rock band Day6 ang pangalan. Ayun. Day6? Day So, six. galing doon. Oo. Ano yung Hindi ko sisiyo? alam, basta. Sisiyo? Parang 1 day old. Paki-correct na Basic lang. sa Malit na kanila. sisiyo. Meron ng pakpak yan, yung sisiyo. May tuka. May tuka. Kwek. Kwek So, may yan yung... tuka. Di ba may ganun? Yung 1 day old na orange. Di ba may ganun? Yung pinipirito. But anyway, yan. Si Secrets featuring Jay, at saka Out of My Head, at saka Cherry on Top, na matagal na nating napakinggan. Yes. Plus Cherry on Top na Beanie Mo remix featuring Agnes Mo, na isang Indonesian producer, Indonesia actress, and naman. songwriter. Oo, ganon. So talagang ini-expand ang mga collaboration sa iba't ibang Yung iba, territories. taga ng di Asia. ba? Mga very Latina, yung isa. Yes, may Meron sobrang pa. Latina na lumabas na remix din. So hindi ko pa sure anong name nun kasi hindi pa Sa lumalabas as of 14 recording date. ata. 14 Oo. nilabas. Pero Blink So, Twice yun, di ba? Na rap version. Blink Twice. Oo, yes. Na ang timely So- naman na sobrang Latina version yung tawag Correct. nila. Diba? Ang Totoo. galing. Ang Cute. ganda. Cute. So ito ay it's an all-English EP. So walang Filipino songs for now except for the Cherry on Top na rap sa remix with Beanie Mo. Kasi may Filipino rap doon si Mika. Pero the rest, English lahat. Okay? So yan ang basics. Again, you can stream them on Spotify or wherever you get your songs or okay? So ito, let's talk first impressions. Ano ang first impressions natin? The things that you liked and the things that you don't like as much. Ang unang impression ko ay hindi siya tunog Pinoy. Hindi siya tunog P-pop. Hindi sa tunog OPM. Yes. Yun ba yung gusto mong... Okay. More, okay. yeah. Very siya, western. Yun agad yung impression ko. Like, hindi ko natunugan yung Beanie dun sa kanta. Dun sa at yung all. teaser nila, yung, di ba nag-release ng, lang, snippets per Oo, song? yung mga, ang tawag doon, preview, parang mga Preview ba yun? Yun, Pero- hindi ko na... Hindi ko malala. Parang na global. sense yung Beanie. Parang kasi Oo. globally atake, no? Correct. Parang Hindi di siya siya yung the tunog. usual na OPM, pero alam mo, ay parang pang mga billboard.
Actually, yun yung question ko. Kasi nga, itong EP na ito, meron siyang mga producers na foreigner. Oo. So, pag ganun ba, pag ang producer mo ay foreigner, OPM pa rin ba? Original Filipino music pa rin ba yun? Oo Or nga, dahil no? Filipino yung artist, OPM pa rin yun? Baka ganun, no? Di ko alam eh. Pero, Ano ba ang iba ang definition ng OPM? producer mo, no? Oo, halimbawa yung lyricist mo. Yeah. Lyricist mo abroad, tapos yung producer mo, mixer mo abroad. Pero yung singer mo, Pinoy. Or syempre sa lyrics, may say rin sila, di ba? Tsaka sa production. So, Yeah. dahil ba part sila ng production, OPM pa rin ba yun? Parang ganun. Yun ang hindi ko Good sure. But question. anyway. Di ba? Kasi nabasa ko may mga Lindgren na producer na parang nag-produce sa mga Blink, ng Twice, mga songs sa Twice. Parang may mga ganun. So, like, kunyari, ang Uniqlo naman, made in Vietnam. Ano kinalaman nun? Kung ang Uniqlo ay made in Vietnam at ang Bershka ay made in Bangladesh, anong gusto mong i-prove? Di ba ganun kasi? Sabi ko lang din na made in- meron naman made in China. Meron din naman made in China. Oo. Pero wala So, nang parang connect. siguro Walang hindi- connect talaga siya. Oo. So baka hindi origin ang basihan. Baka yung output. Like kunwari, Oo. yung Uniqlo made in Vietnam pero Japan made, parang Japan brand siya. Baka ganun. Oo. Di ba? Ang analogy. So, pwede. OPM Okay. pa rin siya, kung paano natin Correct, i-brand. pwede. Di ba? Pero na-illustrate natin yung hirit mo na yun. Nalagyan natin ng nalagyan natin ng laman. Analyze. Oh. Di ba? Alam mo yung mga talaga ni Mike, analysis ni Mike, kailangan nyo lang talagang ibabad ng kaunti para mas Kailangan maipasok ng, nyo. oo, Sinasabi ko deep talaga dive. sa inyo, pag di kayo naka-keep up, mag-review na kayo ng mga lesson ng Correct. elementary. Totoo. Mga elementary. Tama. Kung di kayo naka-keep up. Kasi analogy lang yun, di ba? Parang, tama. Okay. So, si Isha, feeling niya, tunog hindi OPM. Ikaw, Mike, ano ang first impression mo? Ganto. Ha! Pinakita. Visual. Mahirapan Ganun yung first na naman impression sa ko. audio. Hindi na naman nila naiintindihan. Mag-Patreon kayo para nakita nyo yung itsura namin. Oo, or Facebook muna kayo. Tsaka kasi sa Facebook at YouTube atong part na to eh. So go, yun. Balikan nyo na lang sa video. Parang yun na lang yung meme na submit your reaction paper. Tapos Literal. picture. May picture ng reaction. Ano ang mo? First impression May mo? mga songs na parang very Dua Lipa, yung Atake. Alam mo yun? Na Oo, parang correct, pag correct. napakinggan mo, ay, ang parang yung gantong type of melody ng rhythm, parang pang Dua Lipa, pang international yung datingan. Na hindi natin usually naririnig sa mga Pinoy na Tagalog songs or may mga Correct. English. Kasi minsan yung mga spaghetti pa babae, yung mga novelty songs. Yung mga novelty songs kasi. Ano Di ba ba? tawag sa ganong category na kanta yung mga spaghetti? Mga novelty songs. Tapos kasi yung mga sikat din kasi na mga songs, yung mga KZ Tandingan, TJ Monterde, Ben and Ben, yung mga mellow, medyo senti, ganyan. Pero iba kasi yung sa Bini, parang ano ba? 'Di ba lahat ng songs nila parang incorporated sa dance? So parang iniisip ko parang groovy na may iba yung intimpla niya. Ako yung una kong impression, para siyang tinatry, yung sinabi ni Isha na parang hindi siya OPM sounding. I'm all for it kasi parang talaga siya, naka-gear towards world domination. Alam mo, parang ganun. Yung parang wina-widen talaga nila yung audience intentionally, which is good. Kasi, di ba, after conquering the Philippines and Asia, ano ba yung next? Di ba, dapat world. Parang ganun. So, by releasing an all-English EP, parang yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Tapos yun nga, tama si Mike. Pag narinig mo siya, may mga, may mariremind ka ng mga Katunog. pop songs from the western side of the world, 'di ba? Parang ganoon. Western In fairness. Hemisphere. Pero gusto ko rin na hindi siya all bubblegum pop. It doesn't sound the same. Hindi siya yung yung parang iba-iba talaga yung kanta. Which is... Kasi like diba? kunwari yung Tala-Arawan, pag pinahinggan mo yung Tala-Arawan, okay, lahat to parang Pare-pareho. lahat ng Beanie bubble gum. Parang Parang ganun it has yung... the same flavor all throughout. Correct. Ito pag pinakinggan mo isa-isa, parang,
ibang sound to. Ay, ibang sound to, parang ganon. Kaya yun yung appreciate ko sa kanya. Kasi parang Agree. lumabas sila dun sa usual. Dati pa naman sila nag-Born to Win, di ba? Ano pa yung isa? Golden Arrow. Di ba yung mga ganong songs? Hindi naman yung bubblegum talaga. Pero parang Blooming Onions. Pero ito, parang ano talaga siya, tinry nilang magpunta sa ibang categories and ibang R&B or ibang genre. 'Di ba? Na parang nagko-work pa rin pala yung ano nila, yung appeal at saka yung songs nila or yung vocals nila sa ibang genre. 'Di ba? Parang ganun yung yung dating. Correct. Kaya nagustuhan ko yung part na yun. 'Di ba? O ano ang mga hindi nyo masyadong like about the EP? Be honest Sige. Hindi dahil taga-ABS kayo magpapaka kayo na, I was everything." hoping for a Tagalog song. Medyo gusto ko na Tagalog sana. Hindi, pero I remember di ba parang ang gusto nila mangyari, parang isang EP na all English saka isang EP na pang Philippine audience. Di ba may ganun silang plan na parang why not both? Like how come ang para K-pop ang K-pop so daming di ba? Mas nagko-Korean pa rin sila. Tapos unting-unti nga lang Correct. English parts di ba? How come tayo nakikising along tayo kahit di natin naiintindihan yung lyrics? Ako hindi ko naiintindihan yung lyrics. Pero kinakanta ko. Parang yung Dynamite ng BTS, no? Na 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 Korean, di ba? Na 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 Hindi, walang imnida eh. Pag may imnida ko na 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 imnida na 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 imnida Uy, grabe. Hindi yung racist slur talagang gano'n naman talaga. Kahit sina Ma'am Shimelay, di ba gano'n naman? Lagi ni-imnida yung mga Oo nga mo, may point nga si Isha. Bakit nga tayo, kinakabisado natin yung mga Korean na lyrics. Kasi kahit di naman natin nag-iintindihan. Kochi kasi ang siya. beat. Diba yung beat? So why not isa kayo mga Tagalog and Filipino lyrics sa mga English EP or English songs in one? Matuto rin sila mag-Tagalog, diba? Wow, wala lang. Para lumawak ang Filipino language. If you like me blink twice, mabuhay. Hindi sa isang song. Hindi ba sa isang song? Sabi ni Ish, maghalo ng Filipino songs dun sa EP. Kung baga kunwari may isang Filipino song or may i-mix natin. I-mix natin. Para nagigets pa rin nila yung song. Di ba? If you like me blink twice, kurap-kurap. Sa bagay, marami mga kurap dito sa Pilipinas. Ay, tama. Bakit hindi bigyan ng atensyon? Huwag dumihan. Social, social stand yun, hindi yung dumi. Correct. I stand Vice ganda. Ako talaga. Tama. Gusto talaga si Vice. Fearless. Correct. Nagbabayad ng buwis, maningil tayo dahil pera natin yun. Tama, agree. Correct. Tama, ang galing ni Ish. Parang okay, ako din, agree ako kay Ish. Hindi. Ikaw na, Jen. Parang lagi ka, naalala ko pa yung alam mo, pinakinggan ko yung episode ng, ang tawag doon? Yung natin, watch list. Naalala ko na naman yung nag-Saving Grace review ka na kami lang nang nagsalita lang. Nakaraos ka na Saving Grace. Wala naman siya sinabi. Feeling ko, sinapian kayo ni manager na, uy, ikwento mo nga yung ikwento mo nga kay yung ganyan. O sa ending, wala na ako nasabi. Siya na lang nagkwento. Diyos ko ka talaga. Ayang hindi mo masyadong like. Parang wala pa. Balikan kita pag meron na. Ay, totoo. Sige, ako muna. Ako, yung hindi ko masyadong hindi ko masyadong like is that yung ibang song, sobrang bitin. Nasabi ko na sa inyo to dati. Yung Blink Twice, parang kulang ng isang chorus tsaka isang verse. Kulang Parang ng ganun. bridge. Mas kakapit siya lalo kung meron pa siyang konting airtime. Parang ganun. Although ako lang naman yun. Personal ko siya. Pero may mga nabasa ako na parang intentional yata yun. Strategy yata yung mga maikling songs.